Sa gitna ng Nevada Desert, may isang lihim na base ng United States na hindi mo inaakala. Ikinukwento ng mga nakasaksi ang kakaibang proyekto, bawal na lugar, at mga bagay na hindi dapat makita, pero hindi lang ito tungkol sa tsismis o alien. Nakatago sa iba't ibang panig ng mundo ang mga base na dinisenyo para sa pinakamalala, mga nakabaong nuclear bunker, mga intelligence hub na nagmamasid sa buong kontinente, mga lugar na nilikha para mabuhay kahit magwakas ang mundo. Maligayang pagdating sa countdown ng mga pinakalihim at kilalang base militar sa mundo. Simula sa bilang 50, 115 megaton na pagsabog ang dahilan, kaya itinayo ang Cheyenne Mountain Complex para mabuhay. Matatagpuan sa Colorado, hindi lang ito isang base, isa itong lungsod na inukit sa matibay na granite. May higit 5 ektaryang lagusan at 15 tatlong palapag na gusali sa ibabaw ng 1,000 at 300 malalaking spring. Dati itong naging operasyon center ng North American Aerospace Defense Command para mapaglabanan ang shockwave ng nuklear na pagsabog. Kung magkadigmaan, dito tinitingnan ng Amerika ang pagbagsak ng mga misil. Pero ngayon, halos bakante na at hindi na rin ito gaanong mahalaga. Ang pagprotekta sa bansa ay higit pa sa bunker. Bilang 49, kahit mawala ang Washington, mananatili ang pamahalaan ng United States. Ang Raven Rock ay isang underground backup ng Pentagon na gagamitin kapag nasira ang orihinal na Pentagon. May sariling kuryente, tubig, pagkain, at communication center, lahat ng kailangan ng bansa, minsan pa lang ito nagamit. Pagkatapos ng ika-11 ng Setyembre attacks, dinala roon si dating Vice President Dick Cheney. Ang Raven Rock ay may lugar para sa 3,000 opisyal na magpapatakbo sa bansa matapos ang nuklear na sakuna at may iba pang contingency plan. Numero 48, 51 milya mula Washington, nakatago sa Blue Ridge Mountains, may isang lugar na hindi binabanggit ng gobyerno. Walang kakaibang itsura ang Mount Weather. Tahimik ang mga kalsada at opisina ng Federal Emergency Management Agency. Ngunit sa ilalim ng lupa ay may 600,000 SQFT na bunker para sa Pangulo at Administrasyon tuwing sakuna. Dito rin itinatago ng United States ang yaman. Kapag naging aktibo ang Mount Weather, ibig sabihin may malaking problema. Habang ang mga bunker ay itinayo para sa sakuna, ang susunod na base bilang 47 ay ginawa upang likhain ito. Dito ginagawa ang lahat ng lihim na eroplano. Sa Plant 42 malapit sa Palmdale, California, binubuo ang pinaka-advanced na eroplano ng Amerika. Ang Strategic Reconnaissance, 71 Blackbird F-100 at 17 Nighthawk at B-2 Spirit ay lahat dito nagsimula. Ngayon, ginagawa rito ang F-22, F-35 at B-21 radar pampubliko ang rollout, pero lihim ang nangyayari sa loob ng hangar. Nagiging nakamamatay na sandata ang Black Project, kaya dapat may makaalam kung paano ito gumagana. Numero 46. Sa Wright-Patterson Air Force Base, dinadala ang teknolohiyang nakuha para pag-aralan. Matagal nang nagre-reverse engineer ang base ng gamit ng kalaban mula unang digmaang pandaigdig, Nazi rocket, Cold War eroplano at iba pa. Ang ilan sa mga ito ay napupunta sa museo, pero karamihan ay hindi. At nariyan ang tsismis na hindi namamatay. Dito raw dinala ang mga labi mula sa Roswell crash, hindi sa Nevada. Kapag matagal na classified ang mga sagot, kumakalat ang tsismis. Ang base na ito ang naging inspirasyon ng Stranger Things. Matatagpuan ang Camp Hero sa Long Island, napapalibutan ng milyon-milyong sibilyan. Isang kakaibang lokasyon para sa Cold War radar station. Hindi opisyal, kinumpirma ng mga kontratista na may mga underground tunnel. Noong 1972, sinabi ng dating technician na may eksperimento sa kontrol ng isipan, telekinesis, teleportation at manipulasyon ng oras sa base. Ngunit itinanggi ito ng militar. Nagsara ang base noong 1982, pero noong 2008, inanod sa dalampasigan ang Montauk Monster. Dati, puro teknolohiya lang ang mga lihim dito. Mula dito, usapin na ito ng kontrol. Numero 44. Sa kagubatan ng Alaska, may 180 antena na abot taas sa atmosfera. Itinayo ang HAARP para pag-aralan ang ionosphere. Opisyal na research center ito, ngunit hindi opisyal. Bahagi rin ito ng kultura ng mga sabwatan. Pagkontrol ng panahon, lindol, manipulasyon ng isipan, pati na ang pagzap sa buwan na talagang nangyari, pero hindi ito para baguhin ang mga alon ng dagat, kundi para sa pagsusuri ng lupa sa buwan.
Ibinigay ng militar ang base sa Universidad ng Alaska noong 2015 na dapat ay nagtapos na sa mga teorya. May isa pang base na gumagawa rin ng ganoong trabaho, mas lihim. Numero 43, Pitufik Space Base. Ang base na ito, dating Thule Air Base, ay nasa tuktok ng mundo. Ang Pitufik Space Base ay nasa Greenland, sa itaas ng Arctic Circle. Ang radar at command system nito ang sumusubaybay sa eroplano, misil at satellite sa pagitan ng mga kontinente. Kaya ng 3,000 talampakang runway nito tumanggap ng pinakamalalaking military aircraft at nag-aalok ng pinakamaikling ruta sa pagitan ng North America at Europe. Karamihan sa tao ay di nakakapansin at ito ang gusto ng Pentagon. Mahalaga lang ang ganitong pandaigdigang pagbabantay kung alam mo ang layunin nitong pigilan. Numero 42. Ang Kwajalein Atoll sa Pacific ay isa sa pinakaliblib na United States military installations at iyon ang layunin. Dito sinusubukan ni Tito Sam ang missile defense at nagmumonitor ng mga bagay at debris sa kalawakan. Mas maliit sa baseball, ang Space Fence Radar ay sabay na sumusubaybay sa libu-libong bagay sa orbit. May mga pagsubok na hindi isinasa publiko. Lihim ang balot nito pero hindi bawal. Dito inilunsad ng SPACEX ang unang Falcon Eye sa rocket. Kapag may sumabog sa langit, madalas nakamasid si Kwajalein. Nakita na natin ang mga base para mabuhay sa gitna ng digmaang nuklear, kontrolin ang himpapawid at itago ang sandata sa hindi kayang abutin ng iba. Dito, mas nagiging estratehiko at kontrobersyal ang mga lokasyon. May ilang base na nandoon lang dahil sa kanilang lugar, hindi dahil nagmamasid sila sa kalangitan. Bilang 41, sana ay perpektong destinasyon ito para sa mga turista kung hindi lang ito isa sa pinakamahalagang base militar ng United States. Matatagpuan sa gitna ng Indian Ocean ang Diego Garcia, mainam para maabot ang gitnang silangan, Timog Asya at silangang Aprika. Mga bomber, submarino at supply ship ay salit-salit na dumadaan dito. Walang nangyayari dito nang walang pahintulot at bawal ang sibilyan sa loob ng 3 nautical miles. Ang orihinal na populasyon ay pinatalsik kaya't hindi nawala ang international na batikos. Kung gusto mo ng ganitong talakayan, pindutin ang subscribe. Mukhang sobra na nasabi ko, parang declassified document na ang browser history ko. Lahat ng bus na ito ay may parehong katangian. Hindi ito lihim, kundi umaabot sa bilang na 40. Noong 2022, gumastos ang Pransya ng milyon-milyon para i-upgrade ang Chalet Naval Base sa Noumea, New Caledonia, nagdagdag ng 100 at 30 metron docking bay at planong magtalaga ng patrol ship sa Pasipiko. Ang mga barkong ito ay kayang mag-operate ng 30 araw nang hindi nangangailangan ng resupply. Mayroon silang ilang swarm ng drone para sa pagmamanman. Hindi pa nagsagawa ang Pransya ng malaking misyon ng hukbong dagat dito mula pa noong dekada 1960 at ngayon ay bumabalik na sila habang patuloy na lumalalim ang pagpasok ng China sa rehiyon. Hindi simboliko ang base na ito. Isa itong babala, ngunit hindi lahat ng banta ay galing sa fleet o eroplano. Numero 39. Nagsimula ang Plum Island bilang isang military fort, pagkatapos ay naging anti-submarine base, at kalaunan ay naging Plum Island Animal Disease Center, na ang opisyal na misyon ay pigilan ang mga epidemya na nagmumula sa mga hayop. Hindi opisyal, tinatawag itong Laboratory 527. Sinasabi ng ilan na manipis ang pagitan ng pagsasaliksik sa sakit at paggawa nitong sandata. Hindi nakatulong sa tiwala ng publiko ang pagiging lihim nito matapos ang pandemya noong 2020 Department of Homeland Security na ang namamahala at dito lang nananatili ang mga nangyayari rito. Sa ibang lugar, ang pagiging lihim ay dahil sa sandata, hindi sakit. Halimbawa, tinatago ng Hilagang Korea ang sandatang nuklear sa mga lugar na hindi matamaan ng kalaban. Ang Sinpongdong ay nakabaon malapit sa hangganan ng China. Ang mga pasukan nito ay tinatago ng makakapal na mga halaman. Natuklasan ng satellite ang mga lagusan at pasilidad sa ilalim ng lupa na nagtatago ng Hwasong 15 o 18 na misil. Bakit dito? Kapag tinamaan, may panganib na kumalat ang fallout sa China. Hindi maganda iyon. Nagsimula ang konstruksyon. 2004 at gumana noong 2014. Kamakailan lang nalaman ng mundo ang tungkol dito. Sa puntong ito, ang pagiging lihim ay hindi na lamang depensa. Nagiging sandata na rin ito sa sarili nito. May ilang bansa na piniling itago ang kapangyarihan sa ilalim ng dagat. Numero 37. Ang Yulin Naval Base
sa Hainan Island ang underwater nuclear shield ng China. Dito nakabase ang nuclear submarine fleet ng China na may malalaking lagusan sa bundok para maitago ang pagpasok at paglabas ng mga submarine. Noong 2001 naranasan ng United States ang hirap ng bumangga ang spy plane nila sa isang Chinese fighter malapit sa Yulin at napilitang mag-emergency landing. Pinaniniwalaang dito nag-ooperate ang next-gen type Siyam-naput-5 at Siyam-naput-6 nuclear submarine na may ballistic missiles na abot ang continental United States. Hindi lang ito ang base na dinisenyong tago. Number 36. Nadiskubre ng mga analyst ang malaking bilog na antenna array sa Kaliningrad, malapit sa airbase ng Baltic Fleet. Ginawa ito para ma-intercept ang komunikasyon ng NATO sa rehiyon. Sinimulan ang konstruksyon noong Marso 2023, walang anunsyo mula Moscow. Dahil sa pagsali ng Finland at Sweden sa NATO, naging problema ang kanlurang hangganan ng Russia. Mas uugitin ito ng Kremlin kaysa dati. Ang pakikinig ay isa lang sa mga paraan ng paghahanda para sa labanan. Bilang 35. Ang Russian Area 51 ay hindi tungkol sa alien, pero natatakot pa rin ang Pentagon. Kilala bilang Kopustinyar. Dito sinusubok ang mga misil mula Cold War at dinevelop ang teknolohiya ng Sputnik. Dito sinusubok ng Russia ang kanilang pinakabagong air defense systems tulad ng S-500 hypersonic na sandata at mga panira ng satellite. Naniniwala ang conspiracy theorist na may pananaliksik tungkol sa alien sa ilalim ng lupa ngayong 2024 target din ito ng drone strike ng Ukraine. Iyon pa lang ay nagpapakita kung gaano ito kahalaga. May ilang operasyon na hindi lang tungkol sa pagsubok kundi tungkol sa aksyon. Bilang 34, ang base na ito ay naglalabas ng drone strike sa labas ng kilalang mga labanan na lihim sa Saudi Arabia Logistics Area. Ang Jenkins ay isang pinagsamang pasilidad ng CIA at Saudi na ginagamit para umatake sa Yemen kahit na umatras na ang mga tropang Amerikano noong 2003. Pinalawak ang base noong 2022 na dagdagan ng imbakan ng bala, sea missile at pabahay ng tropa. $3 milyong ng supply ang dumating mula 2024. Hindi ito paghahanda para sa digmaan. Ito ay digmaan na walang opisyal na deklarasyon at ang China ay gumagawa rin ng sarili nitong mga hakbang na lagpas pa sa kanilang mga hangganan. Numero 33. Sinasabi ng China na iisa lang ang base nila sa ibang bansa, ngunit may ebidensyang taliwas dito. Nagtayo ang China ng eksklusibong pasilidad sa Cambodia Rim Naval Base. Mahalaga ang lokasyon nito. Dahil nasa gulpo ng Thailand, pwedeng iwasan ng China ang mga choke point gaya ng Strait of Malacca. Medyo maliit ito, pero binabago nito ang balanse ng kapangyarihan sa Timog Silangang Asya. Sa ilang bansa, ang pagiging lihim ay nakabaon na mismo sa lupa bilang numero 32. Sa ilalim ng Tel Aviv, may mga lihim na base. Ang Site 81 ay nasa abalang bahagi ng lungsod. Hindi mo malalaman ito hanggat hindi na ilalantad online ang isang pasukan nito. Malapit dito ay may isa pang underground na pasilidad, ang Kuta ng Sion. Sa ilalim ng Kirya, isang urbanong base militar. May koneksyon ng lagusan sa pagitan nila, sabi ng pagsusuri, at pareho ang pananaw ng Iran. Noong 2024 isang misil ang sumira sa mga gusali sa ibabaw ng isa sa mga lugar na ito. Hindi nila tinatarget ang sibilyan, kundi ang command network ng Israel. Hanggang ngayon, nakita mo kung paano naghahanda ang malalaking kapangyarihan para sa digmaan, underground na lungsod, global na pagmamanman, at matitibay na command center. Ngayon, ang focus ay nasa pagsubok, pagpapatupad at pag-abot ng mga planong iyon sa mga hangganan. Bilang 31, hindi naman talaga umalis ang United States sa Syria. Ayon sa opisyal na pahayag, umatras ang tropa noong 2019, ngunit iba ang totoo. May 9 na base sa Hilagang Silangang Syria, kasama ang Rumaylan Landing Zone. Ang iba ay nagbabantay ng oil at gas field, at ang iba pa ay nakapwesto sa supply route para harangin ang access ng Iran sa Mediterranean. Ang mga base na ito ay unti-unting lumalawak lahat ng walang pahintulot ng gobyerno ng Syria. Samantala, ibang uri ng mga sandata ang sinusubukan sa Black Sites number 30. Ito ang Area 51 ng China. Halos biglang lumitaw ang Luknur malapit sa nuclear test site. May 3 milyang runway at sinimulan ang malalaking upgrade noong 2021. Pagkatapos, isang leak na litrato ang nakakuha ng atensyon ng buong mundo.
isang reusable na spacecraft na may pakpak ang lumapag sa runway. Malamang na ito ang bersyon ng China ng X-37 ng United States Air Force. Dito rin umano sinusubukan ang hypersonic drone at mga advanced na planong militar ni Xi Jinping at hindi lang China ang gumagawa nito. Matagal nang naghahanda ang Rusya para sa ganitong hinaharap. Bilang 29, nagtayo sila ng lungsod sa bundok. 50 taon nang ginagawa ang Mount Yamantau. Maaaring tumigil na ang Soviet Union, pero tuloy pa rin ang paghuhukay. Naniniwala ang mga kanluraning ahensya ng intelihensya na isa ito sa pinakamalalaking underground complex sa buong mundo. Sinasabi ng mga eksperto na kaya nitong maglaman ng hanggang 60,000 tao. Sariling mundo, handa sa digmaang nuklear. Sinabi ring konektado ito sa dead hand ng Rusya, sistemang kayang maglunsad ng nuclear retaliation kahit mawala ang pamunuan. Sinasabing nagtatago dito si Putin isang buwan matapos magsimula ang espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Simula ngayon, hindi na contingency plan ang mga base. Dito inaasahang pupunta ang mga pinuno ng mundo. Tinitingnan din ng China ang kanluran sa mga lupain. Konti lang ang mga hukbong nagsasanay sa bilang 28. Pagkatapos ng kasunduan, noong 2016, pinalawak ng China ang dating base ng Soviet sa Kumarg, Tajikistan. Opisyal na dahilan, seguridad sa hangganan. Natakot ang China nang masakop ng Taliban ang Afghanistan. Totoong dahilan, mataas ang altitude at lupain, nasa 13,000 talampakan ang base. Perpekto para sa pagsasanay sa digmaang kabundukan, lalo na kung lumala ang tensyon laban sa India. May ilang lugar na di sinasadyang nalalantad, tulad ng Yasny Missile Base, na nalaman lang ng publiko nang opisyal itong inilantad ng Russia. Isa ito sa mga opisyal na Intercontinental Ballistic Missile Launch Site ng bansa. Hindi opisyal, lalo pa itong lumaki. Noong 2019 lumabas ang mga plano matapos mag-upload ng sensitibong file online ang mga kontratista. Dito raw sinusubok ng Russia ang mga bagong nuclear delivery system tulad ng hypersonic weapons. Lampas din sa sarili nitong hangganan ang impluensya ng Kremlin. Numero 26. Ito ang base na nagpapanatili ng presensya ng Russia sa gitnang silangan. Itinatag noong 2015 sa Latakia, nagbigay ang Khmeimim ng no-fly zone para sa Russia sa Syria. Dito nag-operate ang mga fighter, bomber, air defense at spy plane. Kung mawala ito, mawawala rin ang impluensya ng Russia sa silangang Mediterranean. Pagkatapos lumipad si Assad sa Moscow noong 2024, naging hindi tiyak ang kinabukasan ng base. Ngunit nakuha ng Russia ang pangmatagalang upa na may opsyon pang dagdagan ng 25 taon basta umiiral ang Khmeimim. Nanatiling makapangyarihan ang Russia sa rehiyon at hindi lang ito ang bansang matamang nagmamasid at nagpoposisyon dito. Bilang 25, may mga usap-usapan na may base ang China sa United Arab Emirates. Noong 2021, nagbabala ang United States Intelligence na palihim na nagtayo ng pasilidad militar ang Beijing sa Khalifa Port Abu Dhabi. Nagprotesta ang Washington, huminto saglit ang konstruksyon, pero agad din itong ipinagpatuloy. Magbibigay ang logistika base ng China sa United Arab Emirates ng access sa mga ruta ng langis at malapit ito sa operasyon ng pagmamanman ng United States. Hindi nito kailangan ng tropa, access lang. Pero ang kontrol sa gitnang silangan ay nakasalalay din sa kakayahang makita ang lahat ng galaw. Numero 24, ang Al Dhafra Air Base ang mata ng Amerika sa gitnang silangan. Dito nakabase ang U-2 spy plane, Global Hawk drone at Airborne Warning and Control System aircraft. Mga eroplanong nasa likod ng karamihan sa operasyon ng United States Air sa rehiyon. Mahigit kalahati ng Global Hawk sorties sa mundo ay dito galing at ginagamit din ito ng United Arab Emirates at French Air Forces. Kaya hindi lang ito sentro ng kapangyarihang Amerikano. Hindi nakataka-taka kung bakit gusto ng China ng presensya dito. Ang mga base ay nakaimpluwensya na sa labanan kahit di kinikilala. Dito na rin maaaring mapagpasyahan ang digmaan. Bago pa man pumutok ang unang putok, numero 23, aksidenteng nakita ito ng Google Earth malapit sa Qingdao. Makikita sa mga larawan ang bagong pinahusay na Submarine Base No. 1. Mahalaga ang lokasyon nito dahil inilalapit nito ang mga submarino ng China sa Taiwan at Japan, lalo na ngayon na tumataas ang tensyon. Napapansin ang surface fleet pero hindi ang submarino. Iyan ang layunin ng base na ito. Minsan, kailangan ng buong lungsod para sa pagsasanay sa digmaan. Number 22.
Nagsasanay ng pagsalakay ang China sa Jeriha Training Base, ang pinakamalaki nilang base militar na may lawak na 386 square miles. Sa loob ng pader ay may replika ng Downtown Taipei at Presidential Palace. Nandoon din ang Blue Force units na sinanay na gaya ng NATO. Malinaw ang layunin, ngunit lihim kung sino at gaano kadalas ang nagsasanay doon. Hindi tulad ng Jeriha Training Base, opisyal na hindi umiiral ang ilang pasilidad. Bilang 21, itinatanggi ng Amerika ang pag-iral ng base na ito. Ang Site 512 ay nasa disyerto ng Negev, Israel, 20 milya mula sa Gaza at 5 milya mula sa hangganan ng Ehipto. Ang layunin nito ay matukoy ang mga misil at drone ng Iran. Isa ito sa mga dahilan kung bakit napakahusay ng Israel sa pagharang ng mga paparating na pag-atake. Itinanggi pa rin ni Chusam na may base siya roon, kahit pinalawak ito para suportahan ang 1,000 tropa. Gumastos ang Pentagon ng milyon-milyong dolyar para sa di umiiral na gusali sa disyerto bilang 20 na binunyag ng Russia na search engine. Noong 2018, inilabas ng Yandex Maps ang detalyadong larawan ng Campo Glilot malapit sa Tel Aviv, punong tanggapan ng Unit 800 at 200 ang unit ng intelihensya at cyber warfare ng Israel. Ang digital na atake sa nuclear program ng Iran noong 2025 ay halos tiyak na dito dumaan. Ibang usapan ang digital na digmaan. Pero ang China ay naghahanda pa para sa mas malaki. Bilang 19 maaaring ito na ang pinakamalaking command center na naitayo. Lumabas sa satellite images ng 2025 ang isang higanting complex na itinatayo 20 milya timog kanluran ng Beijing at maaaring 10 beses na mas malaki kaysa Pentagon. Walang tropa o malinaw na palatandaan, pero naniniwala ang mga analyst na ito ay matibay na command center na may underground bunker na dinisenyo para makaligtas sa nuklear na pag-atake. Ang bagong nuclear deterrent ay hindi lang lumilipad, kundi nagtatago rin bilang numero 18. Alam ng lahat na may nuclear weapons ang Israel na hindi rin nila itinatanggi, pero sinasabi nilang baka meron, baka wala. Sa sentrong base ng bansa, makikita sa satellite image ang maraming kuweba sa Stomicha na pinaniniwala ang tirahan ng Jericho. 2 at 3 ballistic missiles na kayang magdala ng nuclear warheads sa buong gitnang silangan. May mga gumaganang Aero 3 missile defense system din dito. Kaya ng Israel umatake at mabuhay kahit may ganti. Minsan, di sapat ang pagiging lihim. Bilang 17, noong 2023, ipinakita ng Iran ang OGAB, 44 isang underground airbase sa matigas na bato. May hangar ito para sa fighter, drone, bomber, imbakan ng gasolina at bala, protektado laban sa airstrike. Ayon sa Iran, kaya nila mabuhay kahit atakihin ng United States bomber. Kung totoo man yon o hindi, sino ba ang nakakaalam? Malamang ay mas marami pang ganitong base ang Iran, pero ito ang gusto nilang ipaalam sa buong mundo. Ngayon, mas mahalaga na ang intelihensya kaysa lakas militar. Bilang 16, ang Royal Air Force Menwith Hill sa Hilagang Inglaterra ay isa sa pinakamalaking signals intelligence station sa mundo. 37 golf ball na estruktura ang nagmamanman sa planeta. Lahat ay may antena na kumokonekta sa komunikasyon mula sa satellite, militar at sibilyan sa mundo. Kinumpirma ng ibinunyag ni Edward Snowden ang papel nito sa drone strike at intelligence sa labanan. Malaki rin ang papel ng lugar na ito sa pagpigil sa mabilis na pagsalakay ni Putin sa Ukraine noong 2022. Hindi lang United Kingdom ang nakinig. Sa bilang 15, nakikita ng Pine Gap sa gitna ng Australia ang lahat at nagbibigay ng impormasyon sa mga operasyon militar ng United States at mga kaalyado. Pero iba ang opinyon ng mga lokal tungkol sa palaging lumalaking pasilidad. Sabi ng ilan, target ito ng mga sandatang nuklear. Sabi naman ng iba, isa itong base ng paniniktik. Kinumpirma ng ibinunyag ni Edward Snowden noong 2013 na ginagamit ito sa pagsalo ng global na komunikasyon. May mga lihim sa di inaasahang lugar. Bilang 14, naghukay ang Britanya ng isang lihim na base sa Gibraltar nang hindi sinasabi sa Espanya. Noong dekada 1970, gumawa ang United Kingdom ng isang underground na pasilidad ng intelihensya sa kailaliman ng bato ng Gibraltar. Lumabas lang ito sa ulat noong 2023, hindi ipinaalam sa Espanya na ngayon ay kaalyado ng NATO.
May mga lugar pa ring restricted na posibleng ibig sabihin ay nandoon pa rin ang base. Nilabag ng Britanya noon ang etikal na hangganan para sa tinatawag nilang seguridad bilang 13. Ang porton sa Wiltshire ay hindi pinagplanuhan ng Britanya ng digmaan, kundi dito nila sinubukan ang mga sandata sa mga Briton. Noong 1945 hanggang 1989 mahigit. 3,000 miyembro ng serbisyo ang nalantad sa nerve agent sa mga eksperimento. May hindi bababa sa isang namatay. Nakatulong ang pananaliksik na matukoy ang Novichok matapos ang mga pagkalason sa Russia noong 2018. Ang susunod na lugar, gayunpaman, ay napapalibutan ng misteryo na hindi man lang lumalabas online. Numero 12, hindi mo rin ito makikita sa Google Maps. Ang Bochel Air Base sa Netherlands ay isa sa 3 lugar na hindi lumalabas sa site. Pinaniniwala ang naroon ang B-61 nuclear bombs ng United States sa 2025. May mga hindi pa natutukoy na drone na namataan malapit sa base, dahilan para isara ang himpapawid ng Netherlands. Walang opisyal na paliwanag. Itinanggi ng Russia na sila ay sangkot. Mabilis man, di tulad ng Netherlands, di kailangan ng France itago ang panakot. Numero 11, ang Ilong ang pangunahing pantalan ng nuclear ballistic missile ng France. Ang submarino, warhead at missile ay nakaimbak sa mga underground bunker na di naaabot ng sibilyan. Ang base ay nahati sa magkakaibang kulay ng mga zona para ihiwalay ang araw-araw na buhay sa nuklear na realidad. Sa pulang zona, nakaimbak at inaalagaan ang mga missile at warhead. Ang asul na zona ay para sa normal na buhay, habang ang dilaw na zona ay para sa mga pantalan. Dito, tumitigil ang lihim sa pagprotekta ng mga bansa at nagsisimula na ang pagdedesisyon ng resulta. Numero 10, ang Royal Air Force Croton ang may hawak sa halos 1/3 ng komunikasyon ng United States militar sa Europa. 25% ng komunikasyon mula Europa papuntang Estados Unidos ay dito dumadaan. Nagsimula itong magserbisyo noong 1938 kaya lumaki na ito. Ang Croton ay parang kuya ng lahat, laging nagmamasid. Sa mga pagsubok, kailangan mo ng malaking espasyo. Numero 9. Ang Woomera Prohibited Area ay sumasaklaw ng 49,000 square miles, halos kasing laki ng England. Ito ang pinakamalaking land-based test range sa kanluran ng mundo. Dito sinusubukan ang hypersonic na sasakyan, misil at drone. May ilang lugar lang na pwede mong puntahan nang walang pahintulot, kailangan mo ng espesyal na permit sa lahat ng iba pa. May pagmamanman malapit sa bahay numero 8, 70 milya mula sa baybayin ng Florida. Naghihintay ang China. Noong Hunyo 2023, iniulat na pumayag ang China magtayo ng base ng paniniktik na kayang mangalap ng datos mula sa Timog Silangang United States at mga base nito. Una, itinanggi ng Washington ang ulat, pero kalaunan inamin na may base na pala. Alin ang mas malala sa elite na misyon? Kailangan din ng militar ng lugar para magsanay. Numero 7, sa Harvey Point Defense Testing Activity, nagsanay ang Sea, Air and Land Team 6 para sa kilalang misyon nila laban kay Osama Bin Laden. Isang eksaktong replika ng compound ng leader ng Al-Qaeda ang itinayo rito at ginagamit ng Central Intelligence Agency Special Operations Forces at iba pang ahensya ng intelihensya. Hanggang 14,000 talampakan ang airspace restrictions. Naiintindihan mo ba kung bakit may ganitong sikreto ang lugar na ito? Ipinapakita ito sa Hollywood No. 6 at tinatawag ng Central Intelligence Agency na Farm Camp. Itinatag si Perry noong 1942 at dito sinasanay ang mga intelligence officers sa surveillance, tradecraft, interrogation, resistance at recruitment. Ano ang itinuturo dito? Dead drops, surveillance, interrogasyon, pagtutol dito, survival, at relasyon gamit ang marks courses. Huling 6 na linggo. Kadalasan, hindi pinag-uusapan ng mga trainee ito dahil hindi dapat, pero hindi lahat ng pasilidad ay umaasa sa hardware number 5. Isipin mong Plum Island ito para sa tao. Ang United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases ang pinakamataas na bio-research facility ng militar. Ito lang ang Department of Defense Laboratorio na kayang pag-aralan ang mga pathogen sa biosafety levels 3 at 4. Ibig sabihin nito ay anthrax, Ebola at Rift Valley fever. Opisyal, sinasanay nito ang mga tao sa pagtukoy at pamamahala ng banta sa biolohiya at kasama sa paggawa ng bakuna. Dapat para lang ito sa depensa. Pagkatapos ng anthrax attack noong 2000,
at isa na pagbintangan ang isang sayentipiko roon. May mga lugar ding naging alamat. Numero 4. 83 milya mula Las Vegas. Sa Area 51 sinusubok ang mga advanced na sasakyang panghimpapawid at sandata. Hindi lang pinagmumulta ang mga sumusuway, binabalaan pa silang pwedeng barilin. Bawal din ang paglipad dito, kasama ang Central Intelligence Agency at Air Force. May mga conspiracy theory tungkol sa kasaysayan ng lugar, karamihan ay hindi totoo. Ang tunay na sikreto ay ang advanced na teknolohiya rito. Narating na natin ang top 3 at lahat dito ay gumagana sa ibang antas. Pangatlo, opisyal na hindi umiiral ang Tulicha Peak Electronic Combat Range. Nakatago ito sa Payute Mesa, 3 milya hilaga ng Tulicha Peak sa loob ng bundok. Bahagi ito ng Nellis Air Force Base at dito raw ginagawa ang electronic warfare at classified flight testing, kaya interesado ang mga conspiracy theorists. Dumarami ang unidentified flying object sightings dito dahil dito muna sinusubukan kung nakakagambala sa radar, Global Positioning System o sensor. Ang susunod na lihim na base ay lantad sa lahat. Pangalawa, may kakaibang gusali sa Manhattan. Ang 333 Thomas Street ay isang mataas na kulay abong konkretong gusali na walang bintana. Itinayo ito noong 1970s sa dating lokasyon ng AT&T Telephone Center. At noong 2016 natuklasang maaaring sentro ito ng pagmamanman ng National Security Agency. Dito matatagpuan ang Titan Point program na kumokolekta ng komunikasyon mula sa mga kaalyado gaya ng Japan, Germany at France. Hindi rin pinapailawan ang gusali tuwing gabi. Malamang hindi na nila ito kailangan. At ang huling lihim na base ay hindi naman talaga nakatago, kundi hindi lang napapansin. Numero 1. Ang National Geospatial Intelligence Agency ang nagko-convert ng satellite image sa datos at nagtutukoy ng target ng mga drone at missile. Ganito nahanap ng United States si Osama Bin Laden. Noong 2025, nagbukas ito ng bagong punong himpilan sa St. Louis. Nagbabalak ang lungsod ng batas para gawing protektadong lugar ito. Ang pinakamagandang sikreto ay yung walang nakakaisip hanapin. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat, magkikita tayo ulit dito sa Mapak.